Hello and welcome to my channel, Mary Cosinera. Ngayong araw na to, lulutuin ko naman ang ating The Ultimate Champorados with a twist at ang ating ginataang mundo. Para sa akin, yung Filipino version ng rice pudding, ang pinakamasarap na rice pudding sa buong mundo. Uunahin natin na palambutin yung ating glutinous rice sa coconut milk. Gagatain ko to. Kanina 2 lang dapat yung ilalagay ko. Gagawin ko ng 3 kasi mukhang kukulangin dahil 1 kilo nga yung ating malagkit. Then may mga elemento pa tayong ilalagay. So, simulan na natin. Itong nyog natin, buhusan lang natin ng mainit na tubig. Yan, para talagang malasa siya. Mainit ang ginagamit ko pag extract nito. Kahit medyo damihan natin, para hindi naman kulangin. Unang gata to. Yung ikalawa ay gagamitin din natin pagpapalambot. Yan, dadamihan ko na. Okay, ubos na yung sa taon. Hayaan lang muna natin to ng mga 10 to 15 minutes bago natin pigain. Then, hugasan muna natin itong ating malagkit. Isang hugas lang to para naman hindi matanggal masyado yung mga starch niya. Pero kung gusto nyo maraming hugas, ay okay lang. Pero sa akin, okay na yung isang hugas lang. Ipapakita ko na rin kung paano ko pin-repair ang mga ingredients na gagamitin natin. Alisin lang natin itong gitna ng jackfruit. Hindi natin isasama yan, syempre, dahil napakatigas niyan. Aalisin natin ang mga buto at hihimayin lang natin ito. Pagkatapos nating himayin at alisin ang buto, slice into strips. Importante na inihahanda na po natin lahat ng ingredients bago pa tayo magluto para wala tayong makalimutan at para mas mabilis ang trabaho. Ang buto ng langka o jackfruit, gagamitin natin yan. Edible po yan. Alisin lang natin ang balot nila. Syempre, wag nating kakalimutan na huhugasan natin ang mga ingredients palagi na ating gagamitin. Ang ating ube na ihahalo ko sa ube champorado at gagawin ko din na pang toppings. Slicein lang natin ito, then babalatan natin to. After nating balatan at hiwain, hugasan natin sa tubig bago natin gamitin. Then papakuluan natin, mabilis lang to. Huwag nating kalimutan na lagyan natin sa pagpapakulo ng asin para ma-enhance ang flavor at ma-retain ang kulay nito. Para malaman natin kung luto na, tusukin natin ng tinidor. Kapag malambot na, okay na yan. Alisin na natin sa kaserola o i-drain natin sa strainer. Nag-separate ako ng konting purple yam para naman may pang-toppings ako mamaya pagka naluto na ang ube champorado. Then, itong nasa isang bowl, imamash ko yan. Kayo nang bahala kung gusto nyo pinong-pino, pwede kayong gumamit ng food processor o kaya blender. Optional po iyan paglalagay natin ng ube. Pwedeng ube flavor na lang ang ilagay nyo. Pwede rin naman kayong bumili ng ube halaya. Ako lang, hindi na ako bumili ng ube halaya o hindi na ako gumawa kasi ang mga ingredients din naman na gagamitin sa ube halaya ay gagamitin ko rin sa pagluluto ng ube champorado. Kung gusto nyo ng ube halaya para makatipid kayo, gumawa na lang kayo. Mayroon akong recipe ng masarap na ube halaya at hindi matamis. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito at pakicheck nyo na lang po. Pagkatapos nating i-mash, iset aside na po muna natin. Eto namang sineperate kong konting ube kanina, hihiwain ko lang ito into chunks for garnish after natin maluto ang ating ube champorado. Ito namang buto ng langka, lulutuin ko lang yan sa tubig ng 15 minutes. After 15 minutes, kaya na nating kainin. I-drain na natin ng tubig at iset aside na muna natin. Optional po yan, pero ako kasi kinakain ko yan. At gagawin ko rin siyang pang-garnish sa ube champorado. Pag kaya na nating hawakan, babalatan lang natin to. Alisin lang natin yung white skin ng buto. Then, i-slicein ko lang siya ng maninipis. Lulutuin ko na rin muna ang pang-garnish ko na sweetened langka. Ibuho lang natin itong ating dahon ng pandan. Magbibigay yan ng aroma. Ilagay na rin natin ang langka, konting tubig at pulang asukal. Any sugar ay pwede. Optional din po ito. Gusto ko lang kasi mas bongga ang aking plating later. Hindi ko nga pala nilahat ang langka kasi hahaluan ko rin yung atin mismong ube champorado. Lutuin lang natin to hanggang sa lumapot na. Pagka malapot na, patayin na ang apoy at palamigin natin o iset aside.
Alright, ang ating namang pang topping sa ating chocolate champurado. Dilis yan, piprituhin lang natin hanggang sa lumutong na. Pag malutong na, patayin na ang apoy dahil baka masobrahan, papait po iyan. Magro-roast na nga rin pala ako ng ating munggo. Pan-roast lang natin hanggang sa maging golden brown na. Pag golden brown na, huwag na nating sobrahan dahil papait naman yan. After nyan, iset aside na muna natin. At palamigin natin hanggang sa kaya na nating i-handle ang ating munggo. Itong ating roasted na munggo, ilalagay ko sa ziplock. Ika-crack lang po natin ang ating roasted munggo. Crack lang po, hindi pipinuhin. Pwede nyo po yung gamitan ng martilyo o kaya ng almeres. Hugasan na rin natin ang ating pandan leaves para dire-diretso na tayo sa pagluluto. Since naka-prepare na ang lahat, mabilis na ang galawan natin, gagatain na natin ang ating nyog. Palamig na, so gatain na natin. This is our first extract. Fresh ang gagamitin natin dito dahil iba ang linamnam na ibinibigay ng fresh coconut milk. Matabang ang mga nasa dilata. Pero kung mas convenient kayo at mas gusto nyo yung nasa dilata, yun ang ilagay nyo kung saan kayo masaya, kung anong trip nyo. Syempre, para wala namang sapal, salain po natin. Hindi natin itatapon yung nyog, gagataan uli natin yan, yung tinatawag natin na ikalawang gata. Okay, ito ang ating first extract ng coconut milk. Ngayon naman yung ikalawa. Sa mainit na tubig ulit, damihan na natin at baka madagdagan ko pa to ng tubig. Mamaya pagpapalambot, tingnan ko muna. Hayaan ulit natin ng 10 to 15 minutes bago natin pigain. Init. Ito yung ikalawang gata. Mainit pa. Halu-haluin ko lang. Itong gata nga pala ay optional po ang paggamit ng coconut milk. Pwedeng water lang. Yan. Pero ako, sarap na sarap talaga ako sa gata. Madinamnam siyang kainin. At mabango. Para akong nasa niyugan. Para akong bumalik sa pagkabata. Dun sa Quezon. Sa niyugan. Pwede na siya. Mainit-init pa. Okay. Pigain na ulit natin. Mamaya malambot na ang magaspang kong kamay. Para na akong nagpas pa. Hands pa. O, diba? Natulungan pa tayo ng nyog sa ating cookies. Itong ikalawa ang gagamitin natin sa pagpapalambot ng pagluluto ng ating malagkit. Okay, idediretso na natin to sa malaking kaldero. Sasalain, syempre, para walang sapal. Pagka kinulang kayo, at madami naman na yung nyog nyo, dagdagan nyo lang ng pakonti-konting tubig. Wala akong exact measurement sa cooking. Puro sa baking lang ang exact measurement ko. At ito naman ay art. Yan. Pwedeng tansyahin na lang natin. Hindi kasing sela ng baking na makulangan ka lang ng 1 tablespoon ng harina o kaya mapasobra ka ng oil, di ba? Ang laki na ng effect sa ating ginagawa. Ito naman ay madali-daling i-adjust. So, kayo na ang bahala sa inyong mga measurement. Pinapakita ko lang kung paano siya gawin, lalo na sa mga kabataan ngayon. Sana mapanood nila ang mga recipe video ng mga content creator ng pagkain para naman matuto sila magluto, yung mga hindi marunong. Okay, pakukuluan muna natin bago natin ilagay ang malagkit at ang pandan, ilagay na natin sa kaldero. Takpan natin at papakuluan muna natin.
Sindihan ang kalan. Disindi yung kalan ko. At dipokpok. Pag hindi mo pinukpok, parang may sira yata sa electrical, humihingi yun ng bago. Okay, pwede pa naman, umaapoy pa. Safe pa naman yan sa electrical lang. Okay, pakukuluin muna natin yan. Then saka natin ilalagay ang ating malagkit o glutinous rice. At huwag nyo nga pala kalimutang mag-subscribe at mag-hit ng bell button para updated naman po kayo sa aming mga recipe video na ipopost pa. Pakukuluin lang po natin itong ating ikalawang gata. Okay, ilalagay na natin itong hinugasan nating malagkit. Lahat na to. Lalagyan din natin ng iodized salt para pampalabas ng mga flavor, pang-enhance. Okay, dahil hindi non-stick itong aking kaldero, halu-haluin natin o kahit pa siguro non-stick yan para hindi tumutong yung ilalim. Ilang beses ko itong hahaluin hanggang sa maluto ang ating malagkit. Meron akong brown sugar. Lalagyan natin. Depende kung gaano karami ang gusto nyo. Depende sa inyong panlasa. Pwedeng white sugar, pwedeng light brown sugar. Hilaw pa yung malagkit pero naiiga na siya. Dadagdagan ko ng water. Tikman ko ang tamis. Matabang siya. Matabang pa. May tamis na pero kulang pa. So, dadagdagan ko pa. Okay. Babawas na ako ng pang ating first pudding. Ang ating first pudding ay ginataang munggo. Lagay natin yan dyan. Lagyan natin ng unang gata. Lulutuin lang natin ito hanggang sa ang ating munggo or mung beans ay tender. Hindi naman yung sobrang lambot, yung kaya mo nang kainin, hindi na masakit sa ngipin. Habang niluluto natin to, halu-haluin natin yan para hindi masunog ang ilalim. At kung kinakailangan magdagdag tayo ng nyog, magdagdag tayo. O kung gusto nyo naman ay tubig, ay okay lang din. Takpan muna natin at gagawin naman natin ang ating pudding number 2. Kukuha naman ako ng para sa ating ikalawang rice pudding. Okay, ang ating ikalawang pudding, hinaan ko lang ang apoy muna. Ilagay natin yung ating langka o jackfruit. Then ang ating mashed ube. Lahat na to para walang sayang. Then ang ating unang gata. Nilagyan ko ng konting ube flavor para magsalubong ang lasa, ubeng-ube. Yan, kayo nang bahala kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Pwede rin namang wag na at masarap pa rin yan. Ituloy lang natin ang pagluluto sa mahinang apoy hanggang sa lumapot na, pero parang nakukulangan ako sa gata kaya dinagdagan ko pa yan ng 1 cup ng fresh coconut milk. Tikman natin. Ah, grabe. Langit. Ang sarap.
Pag malapot na, patayin na po natin ang apoy. Pero kung gusto nyo may sabaw-sabaw, damihan nyo ang paggamit nyo ng coconut milk o kaya magdagdag kayo kung kailangan o kahit tubig ay okay lang. Para naman sa ating third pudding, ang chocolate champurrado, alisin na muna natin ang dahon ng pandan at kapit na ang lasa niyan. Sa tubig ko, maglulusaw lang ako dyan ng unsweetened cocoa powder para wala namang lumps. Tunawin na muna natin bago natin ibuhos sa ating pudding. Ilalagay ko na rin ang first extract ng ating coconut milk. Meron din ako ditong dark chocolates, lalagyan ko. Lalagyan ko rin ng konti lang na coffee powder. At masarap ang kape sa tsokolate. Lagay natin dyan. Lalagyan ko rin ng vanilla extract o vanilla flavor. Kayo nang bahala. Optional po yan. Dagdagan ko ng granulated sugar, konti lang at tumabang dahil sa ating cocoa powder. Okay, titingnan ko kung malambot na ang munggo. Titikman ko. Pwede na. Patay na ang apoy. Okay, malapot na rin ang ating champurrado. So, okay na to. Papatayin ko na ang apoy. Tapos ang ating tatlong klaseng rice pudding, ang ating champurrado, chocolate champurrado, ubi champurrado, at ginataang munggo. Ngayon, mag-iinarte naman ako sa plating para naman presentable. Yung mga nakaraang luto ko, basta ko na lang nilalagay sa bowl o kung saan at pinopost ko na. Wala talaga akong idea sa pag-vlog o sa mga thumbnail na tinatawag na yan. Ngayon, naaartehan natin. At yung mga pang-toppings natin na ginawa ko kanina, ang ubi chunks, sweetened jackfruit, at saka itong dilis, pati yung buto ng langka. Pang-toppings natin yan. Tikman mo lahat, Angie. Ito ay may totoong chocolate. May kape, may vanilla. Masarap yan, champurrado. Sa champurrado, o ikaw ang bahala. Hindi ba kayo nagaganon sa inyo? Masarap yung partner sa champurrado. Ang tuyo. Kahit anong tuyo, pwede. Naku, huwag mong damihan, tikman mo din to. Ang sarap din. Ha? Ngayon ko lang nakakita nito. Ang sarap. Ang ganda ng combination niya. Na kumain ka para sumaya ang buhay mo. Saya kaya ng madaming pagkain. Hindi natin to kayang ubusin. Kami akong ititira pero mamimigay tayo dyan sa mga kapitbahay natin. Champurrado na. Try mo din yung langka ha. Please, tsaka yung munggo. Dito sa ginataang munggo, ang garnish ko lang dito, roasted almonds. Dito naman sa ubi champurrado, yung ni-slice ko into chunks na ube, nilagay ko lang dito. Ganon din ang sweetened langka. Nilagyan ko rin ito ng dahon ng pandan. Nilagyan ko rin ng buto ng langka, yung ni-slice ko na maninipis. At sa atin naman chocolate champurrado, nilagyan ko lang ng evaporated milk at ang pinirito nating dilis. Siyempre, hindi na naman mawawala ang tikiman sa sarili nating ginawa. Unahin natin ang ginataang munggo. Ang sarap talaga. Rice pudding lang nating mga Pinoy ang the best talaga, promise. Marami na akong nasubukan na rice pudding. Talagang itong sa atin na ang love na love ko. Okay, sunod natin ang ating ginataang champurrado.
complement ang dried na dilis sa tamis ng ating champorado. Ang sarap. Uubusin ko lahat to pagkatapos kong ipakita sa inyo. Ang atin namang ube na maraming elemento, may sweetened langka, buto ng langka, at saka ube chunks. Kinakain talaga yung buto. Ako nung bata pa, nilalabo ng lola ko yan. Ang sarap, game over. Game over ng ibang rice pudding. Ang sarap.